Ano. Pwede po ba nating ibigay kay Lord lahat ng palakpak at lahat ng papuri sa ginagawa ng ating pastor sa pag-aad ng supply niya sa mga kapatid natin sa Mindanao. Pero of course, pinaparating po ni Pastor Herbie na miss niya na po kayo dito sa New Life Tondo. At hindi niya naman po hahayaan na walang magbibigay sa atin ng word. Kaya po, sabihin mo nga sa katabi mo, mag-focus tayo. Mag-focus tayo as we honor the man whom God and Pastor Herbie entrusted his pulpit this morning. Kaya naman po tayong lahat as we welcome one of our pastors, Pastor Mike Fuentes. Hallelujah. Sige po, yung pinakamalakas na palakpak, bigay natin lahat kay Jesus. Then, makakaupo na po tayo. Thank you so much, Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, God always loves you. Mahal na mahal ka lagi ng Diyos. Meron tayong mga iba-ibang season sa buhay, pero alam mo yung pag-ibig ng Diyos, hindi siya seasonal. For all seasons, yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Amen? Kaya, gusto kong pasalamatan si Pastor Herbie, na nagmi-minister din ngayon sa Mindanao, together with our pastoral here. Thank you for entrusting, the Word of God to me today. And, are you ready for the Word? Sabi mo nga sa katabi mo, lakihan mo ang gutom. Hindi sa tanghalian, ha? Mamaya towards the lunch tayo. Pero lakihan mo yung gutom dahil, yung taong gutom, maraming nakakain. No? Ganon din sa buhay nating spiritual. The more we are hungry for what God has for us, the more tayong pupunuin ng Panginoon. Kasi ang Diyos, hindi naman siya namimilit. Hinihintay niya yung mga tao na magkaroon ng hunger. Hinihintay niya yung mga tao na magkaroon ng pangangailangan sa Kanya. Bagamat always God is available, nangako siya na hindi niya tayo iiwan o pababayaan, pero ang Panginoon naghihintay. Kadalasan akala natin sa maraming bagay tayo ang naghihintay sa Panginoon na kumilos. In fact, kumilos na si Jesus. Kumilos na ang Diyos. Kaya ang sabi sa Bible, siya ngayon ay nakaupo, seated on the throne of God, on the right hand of the Father, ruling and reigning, waiting for all His enemies to become His footstool. Naghihintay siya na ang lahat ng mga bagay na tinuturing nating kalaban, mapasailalim sa paanan ng Panginoon. At ngayon, mapasailalim din sa paanan natin bilang Kanyang mga anak. Amen? Kaya importante po every Sunday, bring your hunger with you. Because when you are hungry, it also shows your humility before God. And sabi nga sa book of James, yung mga taong humble sa Panginoon, they receive more of His grace. Amen? Kaya ngayong umaga, let me share with you something that I believe very, very important na tayo ay ma-equip. Ang title ng ating message today is, kagaya nung kanta ni Pastora Ay, I'm so blessed with that song. I believe it's really from heaven. Pag-usapan natin ngayon yung tunay na katotohanan naman. Kanina kinanta natin yung tunay na pag-asa. Ngayon, let's talk about yung tunay or buhay na katotohanan. Pag sinabi mo kasing tunay, it should be alive. Amen? Kasi bakit? Sa mundo ngayon, ang dami-daming mga mukhang totoo na mga ideya, mga istorya, mga kaalaman, mga filosofiya ng mga tao, na of course may mga pinanggalingan naman yan. Pero ang tanong, galing ba talaga ito sa salita ng Panginoon? Ito ba talaga yung gusto ng Panginoon para sa mga tao? Let me give you some example of where we can get this truth also, from the world. Marami kasing uri. Ngayon, sa panahon natin, dahil usong-uso yan, sa social media, sa internet, for example, ang dami niyan, yung mga trending, yung mga viral videos, yung mga balita. By the way, pag mga balita po, huwag madaling paniwalaan agad-agad. Even right now, sa Israel, yung gera, hindi lahat ng inilalabas ng mga balita ay totoo about Israel. One time, we have a talk with Captain Amir Sharfati. Nag-speak siya one time. Sabi niya, you know what? You don't believe everything you hear from the news about Israel. Why? Marami kasing tao, pwedeng sirain nila yung isang kredibilidad ng mga tao o bansa.
Sa pamamagitan ng balita. Kaya nga meron ding fake news, kung tawagin. Tama? Kaya huwag tayong madaling mapaniwalain. Huwag kang madaling mag-post lang ng mga balitang nakuha mo lang kung saan. I-check mo din. Sabi mo nga, i-check mo din. Alam niyo, one time, meron akong nakitang balita, pinost, tapos marami ring nakipag-repost. Gumaya, ginaya, pasa-pasa, yung balitang yon na walang pasok. Alam niyo, nung chinek kong mabuti, imbis na ngayon, last year pa pala yung balita. Kasi minsan sa Facebook, for example, hindi naman talaga agad nawawala yung mga news feed. Maliban na lang tanggalin. Kaya sabi mo nga uli sa katabi mo, mag-iisip-isip ka rin. Huwag lang basta post ng post o magre-repost lang basta, lalo na kung tungkol ito sa mga information that are very important. Amen? Nandyan din yung mga reels. Pakinggan niyo yung salitang reels. Parang real, no? Pero hindi laging real. May mga ganun talaga. At lalong-lalo, dahil mga Kristiyano tayo, yung mga iba't ibang preaching that we can listen from online. Hindi ko hinuhusgahan yung mga ibang pastor or preacher of the word. Pero importanteng sinusuri natin yung mga pinapakinggan natin. Because some teachings can bring fear, condemnation, guilt, and shame to you. Pag hindi ito talaga yung sinabi ni Jesus or hindi galing doon sa itinuro ni Jesus, it's very dangerous na i-apply natin agad to sa buhay natin. Amen? Parang kaninang first service, yung sa giving, binanggit doon ni kapatid na Gerald. Masyadong formal no? Kapatid na Gerald talaga Kapatid talaga natin yan si Gerald Na dati kasi may mga teaching na kapag hindi ka nagbibigay ng tithes mo, ininterpret nila yung sinabi sa Bible na para sa lahat na ninanakawan mo ang Diyos. Pero ang konteksto talaga noon, hindi ganon. At kung ganon man, may pinapatukuyan kasi ang Panginoon during that time na specific group of people. At hindi tayo yon. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi laging ikaw. Hindi laging ikaw. Ang sinasabihan ng Panginoon doon sa mga nakasulat na salita, no? Kasi kung ikaw yon, delikado. Halimbawa, nung sinabi ni Jesus, pag nagkasala ka, dukutin mo yung mata mo. Nagkasala ka, putulin mo yung kamay mo. Di sana ngayon, paano ka papalakpak kung wala na yung dalawang kamay mo? Sinunod mo yun. Paano ka pupunta rito kung wala ka ng dalawang mata dahil sinunod mo yun? Sinabi naman ni Jesus Pero teka muna, yun ba talaga yung gusto niyang sabihin para sa lahat? Or may kahulugan kasi yun? No? Marami kasing ibig sabihin. Kaya importante yung pag-aaral. Kaya tayo nandito ngayon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, be willing to learn. Okay? So yan yun, maraming mga katuruan na kahit sino ngayon pwede na magturo sa internet Hugot dito, hugot doon, minsan hugot niya din, sinishare sa iba. Kaya nakakalito kapag hindi natin to inaaral. Truth is the end result of belief. Kung meron kang pinapaniwalaan, alam nyo ang suggestion, ang maganda, ang kalalabasan, ang ending, katotohanan. Yung buhay na katotohanan. Yung katotohanan na nagbibigay buhay. Kasi may katotohanan din na nakakatakot. May katotohanan din na nagbibigay ng kaguluhan sa isip. May katotohanan din, mukhang katotohanan na kapag pinractice mo, napapasama ang buhay mo. Nagiging masama ugali mo. Meron din ganun Kaya may mga religious mindset na nabuo. Dahil marami din, nung nag-aral sila ng salita ng Diyos, hindi nila ito tiningnang mabuti. Hindi nila inaral mabuti at hindi nila consider what really Jesus mean when He say something. Kaya importante po. Kaya pag-usapan natin yan this morning. What must be our attitude if we want to grow in the living truth? Ano ba yung attitude natin? Kasi dapat may attitude ka Hindi attitude problem, ha? Attitude. Meron ka dapat pag-uugali kung gusto mo talagang malaman yung marami pang katotohanan na makakabuti sa buhay mo na galing sa Panginoon. Tingnan natin sa Acts 17:11. Merong isang grupo ng mga mananampalataya na pinakita nila yung pag-uugaling pwede nating kopyahin. Pwede nating matutunan sa kanila yung magandang ugaling ito. Yung mga taga-Berea or Bereans, believers. Sabi dyan, and the people of Berea were more open-minded. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, open-minded ka ba? Madalas tinatanong niya sa mga networking open-minded ka ba? Gusto mo ba ng negosyo? Gusto mo ba ng mapagkakakitaan? But this time,
In the sense of spirituality and walk with God, gusto ng Panginoon, open-minded tayo. Ano ibig sabihin nun? Na yung natutunan mo 10 years ago about Christianity or about being a Christian, dapat nag-grow. Hindi yung dating alam mo, dapat yun na lang ang niyakap mo. Hindi ka na lumago. Dati ang paniniwala mo, dapat ang babae hindi nagpapagupit ng buhok. Ngayon yung buhok mo hanggang doon na sa labas ng na botas. Tinatali-tali mo na lang. Hindi pwedeng ganon. Dati ang paniniwala mo, dapat yung mga lalaki, ganito yung suot, ganyan. May specific group of people kung bakit yun itinuro ni Apostle Paul. Hindi yun para sa lahat. Kaya hindi dapat lahat kinokopya kahit nasa written word of God, kahit nasa Bible. In fact, by the way, let me tell you this straight. Yung Bible po is not the word of God. The Bible is the container of the word of God. Kasi ang ibig sabihin ng Bible in Greek is the word biblos. Na ang ibig sabihin, mga libro, para siyang library. Kaya napansin nyo, 66 yung books na nasa isang libro. Kasi Bible nga eh. Merong Bible ng mga recipe. Punta kayo sa bookstore, meron kayo makikita, Bible of recipe. Word of God ba yun? Nandun ba yung Word of God? Wala. Pero Bible siya. Ito, Holy Bible. Ang ibig lang sabihin ng holy, uncommon, kakaiba. So, ibig sabihin, yes, of course, nandito yung mga salita ng Diyos, pero nandito rin yung mga salita ng mga taong ginamit ng Diyos. Na pwedeng, tao can be imperfect. But God is the one who guides those people. Amen? Kaya, in honor ng Panginoon, sinabi niya sa atin, you can learn from this book. Amen? Kaya sabi niya, doon sa Acts 17:11, yung mga taong yon, yung mga believers na yon, open-minded than those in Thessalonica. And they listened eagerly to Paul's message. Pag nakikinig sila doon sa mga mensahe ni Apostle Paul, talagang pinakikinggan nilang mabuti. At kung may kopya sila ng scripture during that time, na hindi pa kagaya nung sa atin ngayon, chinecheck nila. Tama ba? Ito ba talaga sinabi ng Diyos through Apostle Paul? Tama ba siya? Kasi pag ginamit nila yon at mali, mali yung kalalabasan. Are you getting this, guys? Naiintindihan niyo po ba? Kapag mali ang pinapractice, dahil mali ang pinaniwalaan, nagiging mali yung buhay. No? Ganun talaga eh. Right believing will produce right living. Pero saan nanggagaling yung right believing? Kung ano yung napakinggan mo. Kung tama ba yung napakinggan mo. Kung mali, edi mali rin yung mapapractice mo. Tama? They search the scriptures day after day, araw-araw. Kaya ako i-encourage everyone, wag lang tuwing linggo nakikinig ng salita ng Panginoon. Pag may time din kayo, open your Bible in your house, in your home. Basahin nyo rin. Magbasa rin kayo. Basahin nyo yung buong chapter kung minsan para makita nyo, ito pala yung ibig sabihin ng konteksto nito. Kaya pala sinabi yung specific verse. No? Kaya pala ganon. Para mas maging maliwanag. Why? Para malaman nila na yung sinasabi ba ni Paul at ni Silas ay katotohanan. Ito ba talaga yung katotohanan ni Jesus? O gawa-gawa lang nila ito? Importante. Be like the Berean believers, lalo na po sa pagtanggap ng mga katuruan sa Biblia. Ano ba yung katangian nila? Una, sabi mo nga sa katabi mo, maging mapanuri. Check it out. Ganon din po yung mga nasa online ngayon. Panoorin nyo, anuhin nyo. Basahin nyo ulit. Tingnan nyo ulit. Baka kasi yung pag-interpret nung nagtuturo, bunga lang sa kanyang damdamin, bunga lang sa kanyang imahinasyon, bunga lang sa kanyang opinyon. Baka hindi naman talaga ang layo-layo nung sinabi ni Jesus tungkol doon. Tapos ikaw naman, ang ginawa mo, tanggap ka lang ng tanggap. Kaya yung pangalawang katangian or attitude, wag lang tanggap ng tanggap. Wag lang tayong tanggap ng tanggap. Kasi ang salita ng Diyos na totoo, tinulad ng Panginoon sa pagkain. And when you are eating, you need to check if it is the correct food that you are eating. Parang sa natural na pagkain yan. Di ba bago ka kumain, chinecheck mo kung pwede pang kainin? Pag bumibili ka sa grocery, di ba chinecheck mo kung kailan yung expiration? Huwag kang kain ng kain. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag lang kain ng kain. Baka kung ano-ano na yung kinakain mo kung minsan, kaya ka napapasama, kaya ka nagkakasakit, kaya ka nagkakaganto. Hindi gusto ng Diyos yun. Kaya sabi ng Panginoon, I come
that they may have life. Gusto ng Panginoon siya, pag nag-feed ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon, nabubuhay yung mga tao. Amen. Hindi namamatay. Kaya sabi, huwag kang tanggap lang ng tanggap. Then, we need to practice critical thinking. Sabihin nyo nga, critical thinking. Hindi po critical mind. Magkaiba yon. Yung critical thinking, nag-iisip ka lang dahil gusto mo pang malaman, teka, if this is really the truth, paano ko ito magagamit sa buhay ko? Paano ito magiging totoo sa akin? Paano ko ito ma-apply relevantly sa mga sitwasyon ko? Iba kasi yung critical mind. Yung critical mind, yung kahit tama na yung sinasabi, naghahanap ka pa kung paano mo maimamali. Naghahanap ka lagi ng mali. Hindi yun ang gusto natin. Hindi tayo yung parang naghahanap o intentionally para bang lagi ka na lang naghihinala. Sabi nga ni Pastor Herbie, tamang hinala. Hindi tayo naghihinala na, teka, ano ba yan? Hindi. Chine-check lang natin. And it's the proper thing to do. Amen? Diba? Ganun dapat. Chine-check mo muna. Ano ba yung, diba, halimbawa, pag bibili ka ng pagkain na mayroong mga nakasulat na ingredients, tine-check mo ano ba yun. Baka mamaya mayroon tong ingredients na hindi mabuti sa kalusugan mo. Chine-check mo. Hindi yung subo ka na lang ng subo. Kain ka na lang ng kain. Nabusog ka nga, pero nagkasakit ka naman. Merong ganun eh. Nabusog ka, hindi ka naman lumusog. Meron din ganun. Kaya even in the Word of God, importante po na inaaral din natin. Hindi lang po trabaho ng mga pastor ang aralin ang salita ng Diyos. I don't know if Pastor Herbie already mentioned it, but we don't want you to fully rely on us. We want you to fully rely on Jesus. Kasi tao lang din kami. Yes, of course, we are called by God to do something like this. But Jesus is the main authority. Si Jesus lagi yung babalikan natin. Amen? Sabi ni Ed Lapis, hindi lahat ng biblical or nasa Bible gagawin mo. Tingnan mo din, alamin ang tamang context at meaning. Diba? Totoo naman, pag binasa mo yung Bible, may mababasa ka. Kaya minsan tuloy, ang dating sa iba, teka, parang nagkokontrahan yung mga sinasabi dito . Parang nakakalito. Hindi nakakalito. Nung time na yon, baka hindi mo lang kasi nauunawaan pa. Baka hindi mo lang panauunawaan. Kaya importante, binabasa ng buo yung story. Parang pag naririnig mo yung mga story ng mga tao, don't be always just listening to the other half. Huwag lang one-sided. Importante, pinapakinggan mo yung buo, binabasa mo yung buong story. Aha, kaya pala, ito pala ibig sabihin nito. Kaya pala dumating si ganito sa ganitong konklusyon kasi ganito pala yung nangyari sa mga ganitong part ng story. Nagegets nyo po? Kasi ang madaling gawin sa Bible, alam nyo kung ano? Kunin nyo lang yung favorite verse nyo. And my God shall supply all my needs according to His riches in glory. Ang daling kunin nun. Maganda naman, pang-encourage. Pero alam nyo, merong konteksto yon. Whatever you sow, you shall reap. Ang konteksto talaga nun, hindi yung kung ano yung ginawa mo, yun ang aanihin mo. Bagamat, syempre, maling gumawa ng masama. Pero ang totoong ibig sabihin lang nun, kung ano yung tinanim mo, it's talking about finances during that time. Giving. Ang totoong kahulugan nung mensaheng yun. Pero tandaan nyo to, meron pong mga specific truth in the Bible that you can apply in your own life or specific truth na pwedeng hindi para sa'yo. Pero meron ding general truth na pwede mong kunin yung substance nun and then gamitin mo sa buhay mo. Like for example, Jeremiah 29:11. Common yan. Kahit sa mga greeting card, birthday card, nandyan yan . For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to do good and not to harm you. Plans to prosper you and to give you a hope and a future. Pero ang totoo, specifically, may purpose yun for the Israel during that time. Kaya lang, sa panahon natin ngayon, pwede mo siyang gamitin as a general encouragement and a lesson for you to learn na ito yung puso ng Diyos para sa akin. Hindi ako saktan, hindi ako wasakin, kundi bigyan ako ng magandang buhay at magandang kinabukasan. Amen? The real truth can only be found and filtered in the person of Jesus and His teaching. Pagkatapos yung mapakinggan tong mensaheng ito, I pray that this is what you will really remember. Na sa anumang mapapakinggan nyo sa mundo ngayon, whether it's about Christianity or about your daily life, let it be filtered with Jesus, with the person of Jesus. Mas madali kasing malaman
kapag kilala mo yung tao, yung person, you know, yung person kasi, halimbawa ako, may anak ako. Halimbawa, yung anak ko, merong mga kaibigan na gusto akong sirain do sa anak ko. Mahal na mahal ko yung anak ko. Wala akong kahit anong intensyon, plano na saktan yung anak ko. Lahat ng iniisip ko sa kanya, puro magaganda at mabubuti. Kaya lang, may mga tao na pwedeng sabihin sa kanya, uy, mahal ka ba talaga ng tatay mo? Ba't hindi ka pinayagang sumama sa amin? Kung mahal ka niya, dapat pinayagan ka niya. Siguro hindi ka niya mahal. So anong binabato nila sa kanya? Pagdududa, do sa tatay, do sa pagmamahal. Pero ngayon, kung alam na alam nung anak ko na dahil mahal ko siya, kaya hindi ko siya pinayagan dahil may reason ako behind for his good, alam mo kung sino paniniwalaan ng anak ko? Ako pa rin. Why? Kasi may relationship kami. Kasi person ako. Hindi lang yung teaching na sinabi ko or yung rules na sinabi ko yung sinunod niya, kundi yung tao mismong nagdala ng teaching and preaching na yun. Kaya kung meron tayong gagamiting filter, use the Jesus filter. Amen? Gamitin nating pangsala si Jesus. Dapat ang mga tanong na pwede nating itanong, yung sinabi ba talaga ni Jesus? Tinuro ba talaga ni Jesus? Yan ba talaga yung gusto ni Jesus para sa akin? No? Para alam mo, na safe yung pinapakinggan mo o tinatanggap mo sa buhay mo. Amen? Matthew 11:28-29. Ito mismo, nung sinabi ng Panginoon, although this can be a general encouragement for us, but this is for a specific group of people. Kasi nung time na yun, sobrang hirap na hirap yung buhay ng mga tao sa Israel. Dahil sa mga pinaggagawa ng mga religious leaders. You know, pinapahirapan sila. No, especially para makalapit sa Diyos, kailangan magbayad ka ng ganito, magdala ka ng ganitong mga hayop, ang mamahal. Kaya yung mga mahihirap during that time, talagang kawawang-kawawa. Nakita ng Panginoon, and this is what He said to them. Sabi niya, if you are tired from carrying heavy burdens, bigat na kayo sa mga bagay na pinapagawa sa inyo, hindi nyo naman magawa, hindi nyo naman masunod. Sabi niya, come to me. Hindi sinabing, come to another religion. Sabi niya, come to me. Come to a person. Come to the person of Jesus. And then sabi niya, and I will what? Give you rest. Hindi niya sabing dadagdagan ko yung bigat. Malamang magtakbuhan yung mga tao. Sabi niya, I will give you rest. Real rest. Take the yoke I give you, put it on your shoulders, and learn from me. Sabi niya, learn from me. Sa akin kayo matuto. Hindi ko kayo sasaktan. Tuturuan ko talaga kayo how to really live your life. Amen. Hindi ko kayo papahirapan. That's the very heart of Jesus to us. Kaya yung kanyang katotohanan, nagbibigay buhay. Amen? Kaya kung meron kang itanong mo to, did Jesus say that or really taught that? Para meron kang pangsala, no? Sa mga bagay na maririnig mo, no? Malalaman mo. Kaya sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Pansinin nyo, nasa gitna yung the truth. Why? Yung truth kasi, pag yun ang humahawak sa buhay mo, yung katotohanan ni Jesus, ng Panginoon, guess what? Malalaman mo yung direksyon ng buhay mo. Kasi siya rin yun eh. Tapos malalaman mo yung totoong kahulugan ng buhay mo, kasi siya rin yun. Kaya sabi niya, I am the truth. Make Jesus as the center of your life because He is the truth. Amen? So bakit ba mahalagang malaman mo yung katotohanan patungkol kay Jesus at sa mga tinuturo niya rin katotohanan patungkol sa'yo? Because the truth of and about Jesus is absolute. Sabi niyo nga absolute. Hindi po yung absolute na tubig na mineral water. Bagamat masarap yun pag nauuhaw ka. Pero yung absolute, ang ibig sabihin, complete and total. Sabihin, kompleto na, wala ka nang idadagdag. You can never add to something that is already complete. Kompleto na siya. Huwag ka nang mamroblema. No? Aralin mo na lang, tanggapin mo na lang, i-appropriate mo na lang sa buhay mo. Saan ito para dito? Ito para dito, ito para dito. May mga principle kasi ang Panginoon na itinuro no? Para sa buhay. At saka yung katotohanan ng Panginoon, hindi siya nalilimitahan ng kahit ano. Never. Kaya our God is unlimited, limitless. Kaya nga siya rin yung may kakayanang magbigay ng buhay na walang hanggan. Amen? Ilan sa mga halimbawa ng absolutes ni Jesus? Una, His love and goodness is absolute. Yung pag-ibig at kabutihan ng Diyos, total yan.
Final yan. Kumpleto yan. Maaasahan mo yan sa buhay mo. Amen? Kaya kung minsan parang feeling mo walang nagmamahal sa'yo, tigilan mo na. Balikan mo na lang yung katotohanan na mahal ako ng Panginoon. Ang tatay ko ay Diyos Ama. Mahal niya ako. Nasa puso ako ng Diyos. Iniisip-isip ako ng Panginoon. Nasa Bible po yan. Nasa Book of Psalms. Kung gusto nyo. Okay? Ano pa? His forgiveness is absolute. Minsan may mga tao, hindi ito matanggap-tanggap. Kahit ilan ang beses na narinig na pinatawad ka na ng Diyos, hindi pa makumbinse. Sabi mo nga sa katabi mo ulit sa Kanya ngayon, pinatawad ka na talaga ng Diyos. Para saan? Para makapagsimula ka muli ng panibagong buhay, ng mas masayang buhay, ng buhay na malaya at mapayapa. Amen. Pinatawad ka na niya kahit hindi ka pa humingi ng tawad. In fact, yung paghingi mo nga ng tawad, sa'yo yun, hindi sa Kanya eh. Para lang malaman mo na, okay, sige, may ginawa naman ako, kaya okay lang na talagang pinatawad ako ng Diyos. Minsan ganun kasi ang tao. Kailangan talaga meron tayong participation eh. Kahit naman sinabi ng Lord, anak, kahit hindi ka naman talaga humingi ng tawad, pinatawad na kita. Kung magulang kayo, maiintindihan niyo yung sinasabi ko. Na kung minsan kahit hindi pa humihingi ng tawad yung anak nyo, alam mo sa puso mo dahil mahal mo siya, pinatawad mo na. How much more your Heavenly Father. Amen? Yung paghingi mo ng tawad, hindi yun ang nakakapagpatawad sa'yo. Yun lang yung nakakapagpatahimik sa'yo para matahimik ka lang. Sige na. Kaya yung iba, minsan, dati ang katuruan, humingi ka muna ng tawad para patawarin ka. Yun yung dating katuruan. Kaya dapat yung ating understanding lumalago. Sabihin mo nga, lumalago yung pangunawa. No? Yung mga dati, tapos na. Punta ka naman ngayon sa mga updated, hindi sa outdated. Kasi yung kapatawaran, bayad na. Amen? Dati sa Old Testament, sabi, pag hindi ka nagpatawad, hindi ka papatawarin. Ano naman ang sinabi ni Apostle Paul? You forgive because you have been forgiven. Nagkaroon na ng change. Huwag mo nang ipilit yung luma. Iangat mo na yung pangunawa mo ngayon. Para yung natututunan mo, sabi nga ni Rafi kanina while we are talking, yung mga natututunan natin, guess what? Ang unang naaapektuhan tayo, hindi ang Diyos. Totoo. Kung magiging masama ugali mo, babait ka ba? Magiging mapagmahal ka ba? Magiging legalistic ka ba? Ikaw maapektuhan kung ano yung pinapaniwalaan mo tungkol sa Diyos at sa buhay. Pero kapag naintindihan mo at lumalago yung pangunawa mo sa kung sino talaga ang Diyos sa buhay mo at sino ka sa puso niya, guess what? Mas nagiging kamukha ka ng Panginoon. Kaya nga sabi, from glory to glory, nag-grow tayo. Kaya importante yung mga gathering na ganito. No? Kasi hindi naman lahat talagang nagbabasa ng Bible lagi. And it's okay. Kaya merong ganito. Sabi mo nga sa katabi mo, mapalad ka talaga. Amen? Ano pa? Yung mga pangako ng Diyos ay absolute. Maaasahan, masasandalan, madidependihan mo yan. Minsan sa mga tao talagang mabibigo tayo. And wala nang, okay na yun. Pag nabigo ka, magpatawad ka, mag-move on ka na. Pero always go back to the promises of God because they are really the truth. Amen? Maaasahan natin yan. Ano pa? Good plans of God are absolute. Kung hindi mo alam plano sa buhay mo, well, you are a candidate for you to experience the plans of God. Kaya kilalanin mo ang Panginoon kasi meron siyang magandang plano sa buhay mo. Amen? His finished work is absolute. Tapos na. Huwag mo nang dagdagan. Kaya minsan nakakalungkot pag mahal na araw yung mga nagpipinitensya pa. Meron pa ba dito nagpipinitensya? Bubuhat ng krus, nagpapapako, tapos bubunutin din naman. Huwag nang bunutin. Hayaan na doon. Di ba? Lampasan mo si Jesus kung gusto mo. Pero you know what? God is teaching us to be compassionate to those people. Kasi bakit? Finished work is done. Tapos na yung work of redemption. You just need to what? To believe and to avail what belongs to you. Amen? Yung healing mo, bayad na yan ni Jesus. Don't struggle. Receive it continually until you see it manifest. Because it's done. Kasama yan sa absolute ni Jesus. Ngayon, kung mamatay ka pa rin, okay pa rin, panalo ka pa rin. Why? Pag dilat ng mata mo, nandun ka pa rin sa Panginoon. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, wala kang katalo-talo. Lagi kang panalo kay Jesus. Amen?
So ano ba yung mga kahalagahan? Bakit ba pinag-uusapan natin to? Ano ba yung magagawa ng katotohanang buhay ng Panginoon? Number one, it sets us more free. Mas nagiging malaya ka. Yung pagiging malaya po, tandaan natin to, hindi lang isang beses na nangyayari. Kaya nga, hindi nyo ba napapansin kahit sa area of giving, every week tayong nag-e-exhort? Why? Kasi even until now, may mga taong kailangan mas maging malaya yung isip na mas maintindihan nila na yung pagbibigay, hindi kailangan ng Diyos yung pera natin. Galing nga sa Kanya yun eh. Ang gusto ng Panginoon, habang tayo ay nagbibigay, nagiging bukas lalo yung puso at palad natin para malagyan niya ulit ng mga bago. Para makagawa rin tayo ng mabubuti sa iba. Because we are the hands, the feet, the heart, and the love of Jesus to the people out there. Amen. Kaya importante, lalo tayong lumalago. Kaya lalo tayong nagiging malaya. Malaya sa mga religious teaching na nakakapag-cause ng bondage, condemnation, depression, fear, guilt, and shame to people. You know, pag yung mga teaching religious or irreligious, guess what? Ito yung mga nagiging effect. Patatakutin ka, baka parusahan ka ng Diyos, patamaan ka ng kidlat pag umuulan, nakapula ka pa man din. Sabi nung iba, ganun eh. Napatingin siya, nakapula ba ako? Saan nang galing yung mga ganun? Yung paniniwalang pagka nakapula ka, tatamaan ka ng kidlat. May mga nagsabi kasi, may mga nagturo. Napaniwalaan ng iba. Kaya, naku, umuulan, di ako magpupula. Green pala yung pinapatamaan ng kidlat. Naka-green pa. De, joke lang po. Hindi totoo yun. Color blind po yung kidlat. Hindi niya alam yung kulay pula. Malay niya ba doon? Tatama siya kung saan merong bakal eh. Magsuot ka ng bakal, tatamaan ka talaga nun. Okay, ano pa? Sabi ni Jesus, you will know the truth. The truth is not a principle, not a concept. It's the person of the Son of God. Kaya sabi doon sa pangalawa, if the Son sets you free, you are free. Kapag si Jesus ang nagpalaya sa'yo, malaya ka talaga. Manatili kang malaya. Patuloy kang umunlad sa pag-unawa para mas malaman mo ang ganda pala talaga ng gusto ng Diyos sa buhay ko. Hindi pala kahirapan, hindi pala sakit, hindi pala problema. Amen? Ano pa? It activates the peace of Jesus in you. May kapayapaan ka na. Nung naniwala ka kay Jesus, minsan lang nakakalimutan mong meron ka. Kasi ang lagi mong tinitingnan, inaalala, problema. Kaya problemado ka, hindi ka payapa. Sabi mo nga sa katabi mo, lumakad ka sa kapayapaan. Yan yung madalas sinasabi ni Jesus sa mga pinapagaling niya. No? Be at peace. Pag dumarating siya, ang greetings niya, shalom. Ano yung shalom? Complete peace. Kapayapaan. Kasi siya yun eh. Kaya pag alam natin yung buhay na katotohanan ng Panginoon, ina-activate niya yung kapayapaan ng Diyos sa atin. Amen? Sabi ni Jesus, I have told you all this so that you may have peace in me. Maliwanag yun. Sa Kanya natatagpuan yung totoong kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo, na hindi kayang ibigay ng maraming pera. Maganda yung marami ka ng pera, alam mo pa kung paano ginagamit sa kaharian ng Diyos. Amen? It makes us more loving. Mapagmahal ka na, mas nagiging mapagmahal ka pa. Why? Mas naiintindihan mo kasi ngayon na sobrang mahal ako ni Lord. Sabi niya, we love each other because He loved us first. Ang dahilan kung bakit tayo nagiging mas mapagmahal, hindi dahil mabait talaga tayo. Minsan nga ayaw nating gawin yan eh. Lalo pag buwisit ka doon sa tao, di ba? Kundi lang sinabi ni pastor eh. Diba? Minsan ganon. Kundi lang ganon eh. Pero alam nyo, matatanggal yung mga ganyan unti-unti. From glory to glory. Pag naintindihan talaga natin, ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Kailan? Nung perfect ka, hindi ka naman naging perfect eh. Nung kung kailan tayo ay lugmok sa kasalanan, lugmok sa kasamaan, nasa kadiliman, doon tayo pinakitaan ng pagmamahal ng Diyos. At hindi yun tumigil doon. Tuloy-tuloy yun hanggang ngayon, hanggang makita natin siya face to face. Amen? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, sobrang mahalaga ka talaga. Sobrang mahal ka ng Diyos. Kaya yun ang value mo, yung love ng Panginoon sa'yo. Amen? Number 4, it teaches us to enjoy life without guilt.
Gusto ng Panginoon na ine-enjoy mo yung bawat araw ng buhay. Hindi lang pag birthday mo. Minsan nga yung iba, birthday na nga, malungkot pa eh. Ang dahilan kasi wala daw handa. Eh aanhin mo naman yung handa kung deads ka na? Kakain ka pa ba? Maganda na yung masaya ka na. Ngayon, kung may handa, bonus na lang yun. Alam niyo po, ang pinakamahalagang araw sa buhay natin, hindi lang yung birthday o kapanganakan, kundi yung ngayon. Kasi bakit? Yung kahapon, tapos na eh. Wala ka nang magagawa doon. Learn the lesson if you must. Pero yung ngayon, importante. Yung bukas, wala pa. Huwag mong problemahin. Anyway, pagdating ng bukas, nandun pa rin si Lord. Kasama mo. Hindi ka iniiwan, hindi ka pababayaan. Lagi kang sasamahan, tutulungan. At ibibigay kung ano yung kailangan mo at that very moment. Darating ang supply, darating ang tulong. He is our ever-present help in time of need. Amen. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka nang malungkot. Huwag ka nang malungkot. Choose to be happy because you have a reason to do that. You have the real truth in you. Alam na alam mo yung katotohanan, hindi ako pababayaan ni Lord kasi mahal niya ako. Hindi ako pababayaan ni Lord na papahamak kasi mahal niya ako. Kahit nakakalimutan ko yung mga ganito, hindi ako pababayaan ni Lord kasi mahal niya ako. Amen. At kaya naman, dahil mahal ka ng Lord, gusto ko rin yung gustong mag-enjoy. Sabi mo nga sa katabi mo, learn to enjoy your daily life. Sabi ng John 10:10 in the Amplified Classic, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Sabi ni Jesus, I came that they may have and enjoy life, have it in abundance, to the full, till it overflows. Kaya sabi natin dito sa church, even yung ating paglilingkod, overflow ng response natin sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Hindi tayo naglilingkod dahil tinulak lang tayo, pinilit lang tayo, at lalong-lalo, tinakot lang tayo. At kung ganun yung nangyayari sa inyo, check it out. Wala pa naman akong narinig na pastor dito na nanakot. Pag hindi kayo sumunod, impyerno kayo. Meron na ba? Wala, di ba? Si Pastor Tom, hindi naman ganun magturo yan. Sa Happy Land. Kaya nga happy pa rin sila hanggang ngayon dun eh. Happy Land pa rin eh. Di ba? Kasi we have a happy God. At kung happy yung God natin, hindi bagay sa atin yung lonely, sad, and sorrowful. Amen? Gusto ng Panginoon, you enjoy life without guilt. You can enjoy life without sinning. Mga kabataan, pwede kayong mag-enjoy sa buhay nang hindi kailangan nagkakasala. You just need to discover how. Gusto yun ng Panginoon. Hindi KJ si Lord. Amen? So in closing, Ecclesiastes 3:12, I know that there is nothing better for man than to be joyful and do good as long as they live. Kung meron mang summary yung buhay, Solomon concluded it like this. Bago pa dumating si Jesus nung time na yon, bago pa sinabi ni Jesus yung John 10:10, nauna na si Solomon because of the wisdom of God in him. Sabi niya, nakita ko yung buhay, na-observe ko yung buhay, natutunan ko yung buhay, sabi niya, ito yung magandang gawin. Maging masaya at gawin yung mabuti sa anumang larangan ng buhay. Amen? And that is what God wants. You just need to know it. And that's why you need the living truth of Jesus in your life. Amen? Tayo po tayong lahat. Thank you, Lord. Awitin po natin muli yung kantang Buhay na Pag-asa. Na habang inaawit natin ito, don't just sing it na parang ordinaryong kanta. Because I believe this is a declaration song as well of who Jesus is, of who God is, and kung sino kayo sa Kanya. Ganon din po doon sa mga nasa online. Nakasama nyo rin ang Panginoon at this point. Amen? So, i-worship natin siya. Come on, let's worship the Lord.